Yung itlog ni Ogwen, Naging ibon na. naging ibon na. Yung pala yun. Ay nako, kasi sa ngayon kung titingnan natin. So, ibon na. Ibon na ni Ogwen, sorry. Okay. Go, go. Tama naman. Pero Tama naman. damage per second na pag-uusapan, lamang dito ang kupunan ng Minana. Pero kung setup and utilities na kung saan manggagaling yung damage, AP Bren ang pwedeng makalamang dito. Exciting na game number 2 ang ating matutunghayan. Wow. Nag-evolve. Nag-evolve nga Nag-evolve yung yung egg. From itlog. From itlog to ibon. To ibon, real quick. May Ojin. Kanina toro Ay, nako. Ngayon, ibon na. Nako, abangan natin. Pero ang nakakatakot kasi dito, may suppress Di ba? Oo nga At saka nagko-complement dun sa lineup na meron sila. Yeah, siguro sa late game pala, no? Kasi pag kulod ang gamit mo, pagkadya gamit mo, gusto mo may instant burst ka Pero yan ang aalamin natin kung paano nila papapagana to. Boss yan o tapos na yan. Minana Evos Force game number 3 or sweep na naman. Who will take this game number 2? Easy and slow start para sa dalawa. Para sa akin, mas maganda, gana yung lineup ng Minana para sa akin. Bren ang nag-react dito. This time, nakaisa para sa akin sina Coach Eason Esports at si Coach Imba DJ. Kasi parang yung lineup ngayon ng Minana, likod lang talaga si Lancy. Nakakay Lancy ang camera. Nakakay Lancy ang tutok. Siya ang action star dito. Ayun na yan, ganyan-ganyan lang. Tingin ko, ganun-ganun lang yung gagawin nila Knock up kay Brusco, tapos si Lancy, pak! Magkakabim lang siya sa likod. Poke damage, exchange. Again, kaya nga draft nila yung Kufra alongside the Navaria in the first phase. Siya nga yung action star dito para sa Minana Evos. Siya yung X-Factor na pampatawid into the mid to the late game. Yeah, and ngayon kung papansinin natin sa mga emblems, focus muli ang Quantum Charge na para sa takbuhan, para sa pabilisan. Pero si Ogwen ay may ipit, pero si Pati Chen doon. Ogwen ngayon, pulado, pinabanatan na ng tatlong kupunan na Minana. Lord JM, pabanatan ba si Ogwen? Buhay pa ang ibon! At ang ibon ay malayang nakalipad. Pero kailangan pa niya lumipad pa kasi hinanap siya ng Minana Evos at Efas na si Efas Ogwen. na ang ibon. Ay, pero di Efas si Flop! At si Flop, nako, tinuro kung nasa na CR. Habang nandun si Kyle TZ with the counter go kay Boyet. Boyet namumula dito. Let's see kung mabubuhay pa siya. Humaharang ngayon si Brusco. Brusco, naging bola. Brusco with the dodge. Pero hindi na magiging enough ang dodge. Another first blood para sa side ng AP Bren. Ang bilis ng pagbawi dito ng AP Bren. Nakita nila na nagpumpulan na at mga nagamit na ang mga skills dito ng Minana. And dahil doon, magandang intercept para dito kay Few at nakakuha sila ng kill doon sa laban na yon. Bumalik para sa kanila yung gold lead at malayang kukuha ng unang turtle ng ating game ang AP Bren. Kailangan natin i-commend yung ginawa doon ni Flap. First saving Ogwen and then saving himself. Sa-sidestep niya yung mga kailangan niya i-sidestep at hindi pa siya nahuli doon ng Minana Evos. He bought enough time para makaresponde sila at makabalik din si Ogwen, si Few, and of course si Kyle TZ. Flap TZ starting things off with a play of the game na nga. Pero hindi ko i-count off yung action na meron na Minana dito. Yes. Kailangan bruscoan na nila ng bruscoan to. Tapang kung tapang. Early game pa lang Kapag nag-late game dito, doon mo mararamdaman yung true damage ni Domeng. Doon mo rin mararamdaman yung astral recall kabim nitong ni Lancy. Actually, nakikita ko rin yung sinasabi mo, Manjin, no? Sobrang balance ng lineup nila dito. Kung early game damage lang ang pag-uusapan, may isasagot sila dyan. Fred Drin, hindi rin naman biro sa early phase yan. And may late game insurance sila dito with that carry. So it's all up to Bren Esports, AP Bren rather, kung papaano nila huhulihin dito si Doming Ayer. Kasi hindi naman ito naka-purify Even though na may purify siya, wala rin siya magagawa. Pero back siya ult daw muna. Una nilang babanatan din si Boyet AR. Boyet AR namumula agad. Yun yung Echo. Pero Boyet AR mabubuhay pa, pero ang Dragon naman ay nandito na. Habulin this time si Domeng. Domeng flickers out. Kyle TZ, naging gulong. Sinasay ko lang si Boyet. What a psycho. Kyle TZ with the stun. Nandun si Ogwen with the support. Ogwen mamamatay sa torre. Pero sacrificial play para kay Ojin. Pero worth it ba? Hindi. Dahil nandun si Domeng para makuha yung mga XP sa mga kills na yon. Ganda ng bawi dito itong si Ogwen, si Kyle TZ medyo lumalim lamang. Pero nakita niya na si Few top. Touch para kay Few dito doon sa stanza na nagagawin ng na malalim this time.
Ang Minana ngayon ay pinapunish ang Bren Esports sa kanilang pag-overextend. Medyo excited ang AP Bren. Overextension, after overextension, kailangan mo pa rin respetuhin yung chance ng Minana Evos na maka-counterpunch sila. Pero ngayon, sa pangalawang turtle ng laban na to, mauna ang AP Bren, pero malapit naman ang mga miyembro ng Minana Evos para makakontest. Yeah, pwede gamitin ng Aster Echo mula kay Lancy. Yun na nga, naispotan nila si Kyle. Pero hindi nila nakita si Owen at si Pew. Tatalon. Kita nila yung vision. Naging gulong na naman si Kyle. Bigay para kay Ogwen this time. Yun yung magandang ultimate para sa series. Pero Wow! yung may makakuha ng turtle. Nagtatabi-tabi ang side ng Bren Esports. At doon nawala ang dalawa sa side ng Minana. Wow, napakabilis ng ginawa dito ng AP Bren. Nadya-baits lamang itong si Brusco at si Boyet. Sabi nila, okay, atras tayo. Ngayon, nagamit na yung mga skills, tsaka tayo lalaban. Minana Evos dito, kailangan nilang bumawi. Pero unti-unti naman nakakakuha ng mga items. Enchanted Talisman, available na rin kay Lancy. And alam natin, kung pokes lang ang pag-uusapan, ito talaga yung nangunguna doon sa food chain. Kaso nakakapag-farm na rin si Marco. Oo nga eh. Sakit yun para sa Minana Evos. Kailangan din nila mag-ingat sa kay Ogwen kung saan lagi on the mark yung mga hinihila niya. Lagi tama yung target. Si Boyet ngayon ay ipipake lang muna. Hilain pa ng Diego. Brusco! Nandun si Brusco. Tyrant's Rage. Hiyakap technique. Pero Blazing Duet. Nako, BMI. Na-range pa yung Astral Recall. At doon mo nga makikita natin din ang bitawan ng AP Bren. Imbis na silang mamatay, sila pa ang nakapatay. 3 deaths para kay Boyet AR. Hindi magandang sitwasyon para sa isang jungler and unti-unti nang nauubusan. Okay. Mo, papunta sila dun sa purple buff pero dito sa may bandang iba pa may nangyayari Penalty zone para kay Flap. Tatamaan ni Lord JM. Astral Recall. Kabim. Pero bitin pa yung damage. Flap. Uy, Si Domeng, oh. Dragon Tail in lang. Domeng susubok. Takbo kagad. Tawa sticker galing kay Flap TZ. Minana Evos. Hindi sila makahanap ng opening dito. They found it in counter engages sa mga punish na ginagawa nila. Pero dito sa gitna, yung makakatakas pa nga. Oh my. Grabe yung action na ginagawa dito ng AB Bren. Actually, naakawan pa nga ng purple buff itong si Boyet AR. Pagliko doon sa U-turn Pag silip ni Kyle TZ, uy, may purple buff pa pala. Sige, kunin natin. Tapos yung top lane, nabasag din. Tingin ko, palag na lang talaga Minana dito. Hindi pwedeng patagalin. If they can poke, they poke. Wala silang no choice. Wala talaga. Oo. Hindi sila makalapit. It's all you can do at this point. Kasi sobrang risky pa. Kung lumaban pa dun yung Minana Evos, baka maging dumoble pa yung gold lead dito ng AP Bren. At that point, kailangan mo na lang talaga panoorin na kunin yung huling turtle ng kalaban mo. Yeah, sobrang importante pa naman ng turtle. Remember, pinababa na yung experience na pwede mo makuha sa mga minions. Mas mataas doon sa sa turtles. At lahat yun ay nakuha ng AP Bren. Pero good thing naman para sa Minana Evos, hindi pa napapunish si Doming AR. So at least kahit paano may signs of life pa rin at nandun yung rason kung bakit kinuha nila itong carry. Kasi medyo makukunat din naman ang mga kilos ng AP Bren. Pero kailangan nila mag-ingat sa gagawing setup ni Owen maya-maya. May gusto ata silang gawin dito. Nilabas na ang Dragon ni Flap TZ. At ang unang may hila ay walang iba kundi si Lord JM. Nawalan ngayon ng isang hero ang Minana, AP Bren. Ayun na naman, Getting another kill. Di maka-form up dito yung Minana. Uy, pero nakuha pa rin ni Boyet. Good news para sa Minana. Magandang nakaw mula kay Boyet. Bad boy ng Minana. Sa baba, may ginagawa dito si Doming AR. Kumakapit pa ang Minana Evos. Brusco with the cover. Actually, si Brusco dito, nirush niya yung Immortality. Yun lang yung item niya ngayon. Immortality rush na siya. Para lang makasugod. Oo. At makakuha ng magandang setup. Hindi pa bumibitaw ang Minana Evos sa laban na to. Lamang ang Bren ng 4.5K. Nasa bitawan din kasi. Nasa bitawan nagkakataluhan Alam mo maganda dito, hindi rin nagpapahuli itong si Doming AR. Yes. Kilala natin itong si Doming na kahit nalulugi sila sa mga team fights, nakakahabol at nakakahabol siya. Halos 1,000 lang naman ang kalamangan dito ni Super Marco. At he's
may safe way pa rin ang Minana Evos if ever man na magkakaroon ng mga team fight. Overextensions lang naman ang kailangan at kailangan makapitalize ito ng Minana Evos. Pero kasi kung ikaw ang AP Bren, alam mo na nakawak mo yung bola, hindi ka na pwedeng magbaka basta-basta eh, di ba? Oo, at nabibigyan nila ng space si Super Marco. Kailangan din nila mag-ingat dun sa mga... Lagi yung ano... Again, you mentioned it, yung bitawan dito nila Ogwen at saka ni Flap TZ. Kailangan nila tignan yung ano, yung Divine Judgment at saka yung Black Dragon form. Kung wala na yun, pwede na lumaban yung Minana Evos. Oo. Tigan pa. At hinarangan pa yung Astral Recall, AP Bren. Getting that Grabe. free Lord. Yun yung mga microplays talaga na na ina-anticipate mo na may magbabato ng Astral Recall. Nakaharang siya doon sa Lord. At ngayon, hawak ng AP Bren. Kung titingnan mo, Minana Evos, kaya naman nila mag-clear yan. Taas ng clear wave nila dito. Nandiyan yung Terizla, nandiyan din yung Astral Recall, Astral Meteor na manggagaling dito kay Lancy AR. Pero kasi bitin pa rin yung damage nila. At ang kunat na ni Kyle TZ, kaya rin yung salway kahit sino eh. Hirap naman na ito, boss. Kaya ba? Ng Game Minana start. Evos. Kung ikaw ay ang Minana, kailangan lang mag-meteor nang nag-meteor si Lancy dito. Laser lang ng laser, tingin ko. Oo. Meteor lang ng meteor. Kung sino na yung pwede nyo matamaan, tamaan nyo na. Kung sino na yung pwede nyo i-counter punish yun na yun. Hanap na lang ng onting milagro at this point sa lamang ng AP Bren. Pero again, not impossible. Still very possible para sa Minana Evos. Pero so far, wala pa masyadong pinapakita na signs of errors galing sa AP Bren. Grabe pa rin yung ano nila, yung approach nila sa laban, ang linis pa rin. Yeah, and isa rin sa mga rason dito kasi ang tapang ni Ogwen eh. Remember, naka-Brave Smite ito. Kaya ang bilis, may 4% na bumabalik sa buhay niya every time magkakasya ng skills. Pero ngayon yung Lord ay nasa itaas na. Naglabas na naman ang Dragon, pero ayun yung talon na gustong gawin ni Brusco. Sabay bilis si Dominic DR dito ng pang-win chant. Tignan natin kung kakayanin ba nila, nabasag ang tower. AP Bren will just back off, respecting Minana, pero may conceal para kay Brusco. Habulin pa si Kyle. Yun yung laser. Si Kyle ang nahuli. Si Kyle ang niyakap. Lumabas sa mga purple. Purple Blazing Duwit ang cancel! Yung Blazing Duwit ni Marco. Mamatay mo si Marco dito. Hindi! Nabuhay siya. May natira pa ng poste. Pero doon sa bandang gitna, si Brusco ang nawala. Akala na natin na nakahanap na ang Minana Evos, pero pagkatapos ng lahat, si Brusco pa ang nawala sa mapa. Super Marco, 2 hits away from going down. Nakatakas pa nga. Wow, makikita mo rin yung puso ni Brusco AR doon eh. Oo. Alam niya na mamamatay siya any moment. Pinigtaw niya yung setup, nagbaka sakali na ma-burst nila itong si Kyle TZ. But still, bitin yung damage nila. Hindi pa sobrang full pack itong si Doming AR dahil nga nakuli siya doon sa matchup nila against Super Marco. And tingnan mo naman kung gaano kataas yung nire-receive na damage dito ni Boyet at ni Brusco. Talagang sila ang aasahan pagdating sa frontline. Pero kasi ang problema, ang daming access point dito ng AP Bren eh. Pwede nilang asahan si Flap TZ, pupunta lang sa likod. And ang ganda rin na pinapakita niya with 2-0-2 na KDA. Grabe. Sobrang confident. Tingnan mo si Kyle, tinitipihan na nga niya yung Lord eh. Oo naman yung Lord. Ginagawa lang yung trabaho, tinipihan mo pa. Si Lord na lang. Si Lord na lang. Tinitipian eh. Lahat na. Oo eh. Pero nakita naman natin doon sa last exchange nila, Minana Evos, that was the right call. Yeah. It was a very good decision. May konting halong malas na nga lang na hindi nila nahuli si Super Marco. Bottom lane! May nakita tayo sa bottom lane na Ginego Latico, pero nandun si Doming na mabubuhay. Doming, makakapag-out, apat sila, Si pero Kyle! ito na ay! Grabe! Parang racing! Ang tindi naman nun! Backshot tsaka Dragon! Backshot gulong na may Dragon, pinagsama, at yun yung knock-up, at sumubok na lumakap dito na counter go. But Brusco is down. Napalalim doon si Super Marco. Counter go after counter go. Inaabangan na si Marco. No Marco this time. Nice defense para sa side na Minana. Okay, hihinga muna dito ang Minana. Yung Lord ay nandun pa sa may bandang itaas. Ngayon, susugod na nga ang kupunan ng AP Bren. 7.1k gold lead. At okay, so kakalma, re-respeto muli ang AP Bren. Look at the discipline. Brusco, what a play. Hinintay niya talaga yung pagpasok doon ni Super Marco. Humihinga pa ang Minana. Holding on to Tyrant's Rage. Humihinga pa nga. At Minana Evos, kung makahanap pa sila ng mga ganun pa, the counter punish onto the side of Bren. Kasi nakakahabol na nga sila sa items. Di ba kanina,
pinag-usapan natin, wala pa sila masyadong damage. At this point, Lancy already has the Lightning Truncheon, 3 core items for the Novaria. Sapat na din yun. Yeah. Tinan mo, 1K lang ang gold lead dito ni Super Marco despite of sabihin na natin na napakagandang space na binibigay sa kanila ng AP Brand. So I think isa to talaga sa mga rason at kailangan nilang paganahin to. And you really need to commend Lord JM. Dahil lagi niyang, hindi niya si-set yung penalty zone. Hindi niya pinang-set yung penalty zone. For 2 times in a row, nakita natin, nung pumasok si Super Marco, tinitipid ni Lord JM yung ulti niya. Kung sabi niya, sige, mag-ulti ka sa harap ko. Pak! Lalabanan kita ng kung ano man yung tawag doon sa penalty zone na yun. Ganun yung ginagawa niya eh. So feeling ko, natuto na si Super Marco. Pag nangyari ulit, meaning, hindi natuto Super Marco. Yun lang yun eh. Kumbaga, charge to experience. Okay, sige. Charge to experience. Lumalim ka eh. Pero knowing Super Marco, alam na niya kung ano gagawin niya. And syempre, masasabi natin na sobrang hasang-hasa na rin ang AP Bren. Galing international scene, ibang rehero na kanilang nilabanan. Kaya, Pansin ko kasi, usually, kapag may mga tirisla, nauuna yung tirisla eh. Siya ngayon, tinitipid niya. Tipid tips. Kaya siguro, kung hindi ginagawa ni Lord JM yun, lumalamang ang AP Bren doon. Kasi 2 beses na eh. Okay, so alam din namin na EVOS, meron sila mga key ultimates na pwede nila itipid. Paragana. Muntikan pa yan ha. Muntikan na, nag-drive-by na muntikan doon si Kyle TZ. Pero again, still, the story is, lamang ang AP Bren. Pero Minana EVOS nakakahabol na sa items, Brusco with an Athena Shield, and even the Blade Armor para kay Boyet. Kailangan nila i-contest to. Minana EVOS, nauubusan na sila ng oras. 8 seconds bago mabuhay itong Lord na ito. Feeling ko palag to. Kaya nilang Feeling ko palag to. Ganalicious ba? Flow lang muna, flow lang muna. Flow lang muna para sa Minana EVOS. Flow lang ng onte, tapos palag to eh. Ayan Oo. Pero ang bilis. Binibilisan dito ng AP Bren ha. Malayo si JM, boss. Walang setup, boss. Ito yung right call ng AP Bren, niras nila kagad at saka hinatak. Mahirap na to i-contest ng Minana EVOS. That's it. That's a Lord There we go. for AP Bren. That was the right call. At naramdaman din ata doon ng AP Bren na kaya na lumaban ng Minana. Kaya yun inuna nila eh. Ginawa na nila eh. Ang ganda nung nangyari na yon. And rin kasi, torn din kasi itong Minana EVOS eh, no? Kasi wala silang nakikita. May potential split push din para sa AP Bren. Kilala natin si Super Marco na lagi niyang ginagawa yan. So talagang pinantayan nila yung sides. At nag-decision na lang sila, okay guys, kalma tayo, ilaban natin under the turret. Naka-ready din sila since bulag sila sa panahon na yon. Sige, tama kayo. Flow lang muna. But then again, nag-risk sila na sige, hintayin na lang natin yung Lord. Can Lord JM and Boyet again block Super Marco? Malaking heroics kailangan ng Minana EVOS para maikot yung laban, para makadepensa. Pero ang bilis mawawala yung Lord dito. Kaya pa ba ng AP Bren i-push ito? May minions pa sila, pero ang bilis ng pagtunaw dito ng Lord ng Minana EVOS. Kaya nga, andyan na ang damage nila. Okay, nagkasabayan. Nilabas yung Dragon dito. Yung stretching ay kinancel. Yung Dragon ay umiikot-ikot lang. Kalahati na buhay ni Super Marco. Tatama ng laser. BMI out. Kuha siya ng lifesteal. Minana, nakapagdepensa pa. Makakahinga pa ang Minana EVOS sa laban na ito. Doming AR, available na rin yung kanyang Malefic Roar. So, physical penetration para sa mga makukunat na heroes ng AP Bren. Pero kapansin-pansin, 8.3k gold lead. So, mga 2 to 3 core items na kung susumahin natin ang lamang ng AP Bren dito. Look at the damage dealt. Lancy AR, siya pa rin ang may pinakamataas na naibibigay despite of losing sa lahat ng mga nagiging team fights na ikinakasa nila dito. So, ibig sabihin, may pag-asa pa talaga. Meron pa talaga ang Minana. Sinabi natin yun kanina eh, na kailangan Kyle! siya camera nila. Taunted ngayon si Kyle TZ, pero buhay pa si Kyle. Ngayon, nandito na naman ang Dragon. Papasok. Nako, it's a trap pa to. Nasa bandang gitna lahat na penalty zone na. Yung blessing duet, na-cancel na naman ata. Wala na blessing duet. Sabay, normal hits na lang. Ay, naku po si Kyle, nakawala. Hindi naman pala blessing duet yung kailangan. Si Lancy ngayon ay masasagasaan. At doon na nga, pwede mangyaring matapos na as AP Bren will defeat Minana. It's a trap! Akala ng Minana na hanap nila si Kyle, pero si AP Bren nakahanap ng panalo.